Hina-high blood na ang mga residenteng walang tubig sa barangka sa Mandaluyong. Ang ilan po sa kanila halos matulog na sa kalsada sa kakaabang ng rasyon. Narito ang unang balita ni Darlene Kai. Live. Darlene. Rhea, nandito pa rin tayo sa Barangay Barangkay Baba sa Mandaluyong City kung saan hapon pa lang kahapon ay naghihintay na ang mga residente ng magbibigay sa kanila ng tubig. Madaling araw pa lang, nakaabang na ang mga residente dito sa Irid Street nang magbibigay sa kanila ng tubig. Ikawalong araw na nga ng kalbaryo ng mga residente dito sa Mandaluyong. Pero di tulad sa ibang lugar dito sa Mandaluyong, madalang silang makakuha ng rasyon. Pinagigitnaan daw kasi sila ng mga street o kalye na mas marami ang nakapila, kaya lagi silang nalalagpasan ng mga magrarasyon. May mga pagkakataon pang araw na 2 araw silang hindi man lang nakakuha ng supply ng tubig. Samantala sa ibang lugar ay may naabutan kaming nagrarasyon. Laking pasalamat nga nila na may isang truck ng fire volunteer na pumunta rito para magbigay ng tubig. Mula alas 4 ng umaga ay 3 beses nang bumalik ang truck sa isang bahagi ng barangka. Pero dahil hindi naman ganoon kalaki ang fire truck, 2,000 litro lang ang capacity o 8 drum. Kaya ilang residente lang din ang kayang mabigyan nito. Alas 7 na ng umaga pero hanggang ngayon ay wala pa ring tubig na nagbibigay dito sa Barangay Barangkay Baba sa Mandaluyong City. Samantala dito naman sa Irid Street kung nasaan tayo nakatayo ngayon, kita nyo naman na mahaba pa rin yung pila ng mga balde dito. At yung mga residente dito ay halos dito na nga daw nakatulog sa gilid ng kalsada kakahintay ng magsusupply ng tubig sa kanila dahil hindi naman daw nila alam kung kailan may darating dahil hindi binibigyan sila ng schedule dahil hapon pa lang kahapon yung huling beses na narasyonan sila ng tubig. May mga ilang residente dito na high blood na kakahintay at may mga pagkakataon pang araw na nag-aaway-away yung mga residente dito sa pag-aagawan sa mga nagrarasyon ng tubig. Kaya dito sa Irid Street, para maiwasan yan, ay gumawa sila ng sistema. Kita nyo nga na may kumbaga sign dito para alam ng mga residente kung saan talaga yung simula ng pila at nakaayos yung mga balde, yung mga planggana at kung ano-ano pang klase ng lalagyan ng tubig dito sa gilid ng kalsada para malinaw kung ano talaga yung pagkakasunod-sunod at hindi mag-away-away yung mga residente. At yan muna ang latest mula dito sa Mandaluyong City. Balik sa'yo, Rhea. Darlene, so paano diskarte ng mga kapuso natin dyan kung wala pang rasyon ngayong araw? Pag ganun ba, tigil ang mundo nila hanggat walang tubig? Tama ka dyan, Rhea. Yung ilang residente dito talagang tigil yung mundo nila. Hindi makapasok yung ilan sa trabaho, yung mga anak nila hindi pumapasok sa eskwelahan o kung pumasok man ay hindi na sila naliligo. Yung ilang mga residente dito, ang diskarte nila ay bumibili sila ng tubig mula sa mga water refilling stations na pagkamahal-mahal daw. Kaya talagang apektado yung budget nila at kinakapos nga sila. Yung ilan sa kanila pumupunta sa ibang lugar kung saan may nababalitaan sila na nagrarasyon ng tubig. Kaya nakikipila sila doon. Kaya yung mga nakausap natin dito, ang sabi nila, high blood na nga raw sila, kakahabol doon sa mga nagrarasyon ng tubig. Rhea? Alright, maraming salamat, Darlene Kai.